Mga estudyante ang target itong sinasabing bagong scam na nauuso. Na sa kaunting puhunan lang, maaari ka ng kumita. Sumbong sa amin ang ilang mga nabiktima, bust daw ang tinuturong sistema nitong mga nagre-recruit. Na ang ibig sabihin ay bayad, utang, sangla, at tuition. Isang scam ang lumulutang ngayon na target raw ay mga estudyante at kabataan. Isa sa mga nagre-reklamong biktima ay ang 17-year-old student na ikukubli natin sa pangalang Rika. Kwento ni Rika, aksidente ang pagkakahikayat sa kanya para maging miyembro ng multi-level marketing o networking sa ilalim ng isang kumpanya. Ito po kasing classmates ko, may report kami sa school. After namin gumawa ng report, pinakilala niya sa akin yung mag-explain nung kung paano kumita, yung puno yung company. Kwento niya yung background nung company, kung paano kumita. Ang sabi niya, pinakampunan 7.3. Kasama na doon yung product, benefits. Sabi niya, mag-invite lang ako ng tao, then ayun, magkakapera na ako doon sa every tao na may invite ko. Dito, in order for you na kung gusto mo maging distributor ng Uno, all you need to do is to purchase initially yung tinatawag namin product package. Kung ano yung presyo ng product pack na binili mo, yun yung equivalent ng produkto ng binibili na nakukuha mo at ng marketing kits na kasama doon para sa pagnenegosyo mo. Isang sistema ang itinuro ng kausap ni Rika para makapagpalabas ng perang pambayad sa kinakailangang membership fee kahit pa wala silang pera. Sabi din nila, yun nga yung BUSD. Yun yung pinakang option nila. Yung B is magbenta na hindi mo na kailangan, like lahas, gadgets, mga ganon. U is utang. S is sangla. Yung T, tuition na pwedeng sabihin na, halimbawa, sabihin nila sa parent na magbabayad ng tuition, pero sa kanila ibabayad. Yung bastos na sinasabi nila is hindi siya tinotolerate ng kumpanya. Kapag nalaman namin na ginagawa ng isang distributor yon, is automatic binibigyan namin ng karampatan na sanction. Ang masaklap pa, 2 buwan na raw ang lumipas mula na maging miyembro si Rika, pero ang binayad na halos 15,000 at ang pangakong kita hanggang ngayon, wala. Isang pangako lang naman yung tinandaan ko, yung pangako na nasa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Hindi sinabi ni Lord na pagkasali mo dito, bukas mayaman. It takes process pa rin, may dadaan ng proseso, mahirapan, mapapagod, mapupuyat, etc. Lahat naman eh. Pero ang maganda po dito, alam po namin na yung pinagpapagura namin, pinagpupuyatan namin, at yung binibigyan namin ng so much effort at nung galing namin, binubuhos namin dito, meron talagang patutunguhan. Hindi lang sa buhay namin, kundi dun sa mga buhay din ng mga taong nagtiwala sa amin. Kung masipag daw mag-invite, in 1 week, pwede kang kumita ng 15K. And in 1 month, pwede kang kumita ng 450K. Nung una, medyo skeptical ako sa business kasi parang hindi ako makapaniwala na maglalabas ka lang ng 7,300, pwede ka na kumita ng kalahating milyon. Talagang trinabaho ko lang, pinagpaguran ko lang talaga. Ang magandang part naman doon kasi on my first 8 months, nakabili ako ng Honda Civic. Nung time na nabili ko siya, wala akong alam sa kotse, hindi ako marunong mag-drive, wala akong lisensya, di ba? My 3rd year anniversary, I got my first award, na-awardan ako ng Millionaires Club. And then after 6 months, nakabili ulit ako ng another car, GSR. After 1 year, now I'm driving my dream car, which is BMW. And then, kasabay ng paggawa ko ng BMW, nakakuha din ako ng condominium dun sa my Green Hills. Tinitake advantage ng mga tao na to, yung batang isip nila para lang makakuha sila ng pera. Hihinayay syempre kasi malaking pera yun eh. Kung pang-enroll niya na lang sana yun. Basically, ang requirement namin dyan is 18 years old pataas. Kung halimbawa ang isang distributor namin is magulang na, and meron siyang anak na halimbawa 17 years old at gusto niyang yung anak niyang tumulong sa pagnenegosyo, sa pagbebenta ng produkto, ang gagawin niya lang is
mag-fill up yung magulang na tinatawag namin waiver form. Ang reklamo ng dalagang si Rica, pinagbigay alam na namin sa tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE NCR. I think this is a scam dahil it also has something to do with employment, ano? And common sense will tell you na UNO is not a scam because we have different certificates, etc., etc., na magpapatunay na legal yung company. And kung scam to, dapat matagal lang sarado. Ang UNO po ay hindi trabaho, this is business. Ang tawag po sa amin dito na negosyante ay mga distributors ng UNO. Ang problema natin diyan is even yung scheme na ginagamit nila, binta, utang, sangla, tuition. That's not a normal thing to do, no? When you do business. In behalf of UNO, in behalf of the distributors of UNO, and in behalf of the top earners of UNO, magkakasama po kami na nananawagan na itigil na po natin ang mga unethical practices at ang mga unprofessional practices na nakakasira sa pangalan ng industriya ng network marketing, lalo na po sa pangalan ng UNO. UNO will always say no to scam. Babayaran yung ang tao ng certain amount to be a member. Tapos eventually, ang kanilang trabaho ay magbibenta ng mga sabon, mga ibang beauty products, which I think has something to do with employment also. Yung products ng UNO, hindi nakikita sa commercials, hindi mo makikita sa labas kahit sa ang malls. Hindi siya kilala. So, ang purpose po pala, pag sumali ka ng UNO, kaya nga hindi siya employment business mo to. Kasi ipapakilala mo ang produkto through word of mouth. Ang goal mo is i-distribute yung product sa ibang tao para marami ang matulungan ng produkto at marami po ang makinabang sa produkto. So meaning, doon nagsisimula yung opportunity na pwede kang kumita. And yun po yung reason kung bakit natin ini-invite ng ibang tao para ipakilala sa kanilang produkto. Masyado kasi naging mababaw ang tingin ng ibang tao sa ganitong klaseng business. They don't understand na masyadong big time ang business na to, marangal ang negosyon to, at legal po ang negosyon to. Dagdag pa ng kinatawa ng DOLE NCR, may masamang epekto ring dulot sa mga marirecruit ang pagiging miyembro ng networking o pyramiding. Yung scheme nila would actually betray their purpose na ang talagang pakay nila is to convince especially the young ones na sumama dito sa scheme na ito. In order for it to be attractive na maka-recruit ng mga tao, is to provide a very lucrative return of your investment. Hindi po kaya ng konsensya ko na sabihin sa inyo na pag ginawa nyo UNO, after 2 months, mayaman na kayo. Hindi po totoo yon. Hindi rin po kami nangangako dito sa UNO na after 5 months, may Ferrari ka na or may gantong kotse ka. Hindi po ganon. Ito pong negosyo, wala pong negosyo na matutulog ka lang. Paglabas mo ng pera, kailangan pag-aralan mo, aralin mo, at higit sa lahat, seryosohin mo. Habang pababa yan, yung nasa baba ay chances are wala na sila makukuha. Pero ito ang problema, lumalaki yung kanyang investment, wala namang assurance na magkakaroon ng return of investment yan, ang kikitain. This is actually illegal under our laws. Hindi allowed itong pyramiding dahil scam ito. Alam nyo po, napakalayo ng pyramiding sa network marketing, kaya nga tayo naging legal. Ang kumpanya po natin ay certified, legal. Higit sa lahat, may mga may-ari po tayo na may mga takot sa Diyos. Ang na-violate nila dito is that this is assurance of a work. However, walang trabaho na ibibigay. So, in effect, ang labas nito ay illegal recruitment. Marami pang mabibiktima sa scam na ito, no? Ulitin ko po, ang UNO po ay hindi trabaho, this is business. Ang tawag po sa amin dito na negosyante ay mga distributors ng UNO. And so, we will coordinate with the local government unit para siguro makancel ang kanilang mayor's permit so that they will stop doing business para hindi na sila makapagbiktima ng iba pang mga tao, lalo na yung mga kabataan. Hindi lahat ng napapakinggan mo or naririnig mo sa labas ay kumpleto. Kaya para alam mo yun, para ma-prove mo talaga sa sarili mo, puntahan mo sa office, huwag kang matakot, and at the same time, lahat ng impormasyon na tama
At lahat ng sistemang tama ay ibibigay namin sa inyo at ituturo namin sa inyo. Diretsa ang verifikasyon ang aming ginawa sa kanila kung empleyado ba nila ang mga nirereklamong sina Joshua Acosta at Ian Santos. Maging ang naaktuang nagre-recruit na si Mary Joy Zamora. Hindi naman nila itinanggi na miyembro nga ang mga ito ng UNO. As per verification sa system namin, yes, meron kaming member ngayon na ang pangalan is Mary Joy Zamora. Si Joshua Acosta at si Ian Santos is mga bagong miyembro yan ng UNO. Yung sa amin po kasi, more sinashare po namin kung ano yung ginawa namin. Parang advice na lang po sa kanila. Yung isang aksyon ang tinapat ng kumpanya sa reklamong pinarating namin sa kanila. So definitely, hindi namin tinotolerate yung ganung klaseng gawain. Automatic, iti-terminate namin panghabang buhay at hindi na sila pwedeng pumasok kailanman dito sa UNO. Kaugnay nito, bukod sa babala, nagbigay rin ng dole ng ilang paraan para sa posibleng paghanapan ng trabaho ng ating mga kabataan. Mas mabuti siguro na dumaan sila sa mga legal na channel, no? They will have to go through the PESO offices natin, yung network of PESOs natin, because at the level of the local government unit, yung tinatawag ng PESO manager, may mga vacancies din sila na available. Hi, this is John Calub, President ng John Calub Training. At nandito lang ako para gusto ko lang magbigay ng aking patotoo sa UNO na ito ay isang lehitimo at legitimate na business. At ang UNO hindi tinotolerate ang mga malpractices or unethical practices na katulad ng mga nababalitaan sa labas. In fact, sa totoo niyan, kinuha ko na UNO, isa ako sa mga trainers dahil meron tayong mga training programs na ginagawa sa UNO para yung mga taong pumapasok sa atin at nagnenegosyo dito maging professional. At ang ginagawa natin yan para, yun nga, maiwasan natin na magamit yung ng maling paraan ng pagbebenta or gumawa sila ng hindi naaayon at yung hindi dapat talagang gawin. At dapat na sumunod sila doon sa policy. So binibigay natin yon sa pamamagitan ng pagkoconduct ng mga magagandang training dito sa UNO. So katulad ngayon, meron kaming training on sales and persuasion and yung mga iba pang courses na naka-integrate dito yung mga tinatawag nating proper ethics and proper code of conduct para maging maayos yung paggawa natin ng negosyo sa UNO.